napaka-solid talaga. Alright, tapos na tayo. Puntong to, gagawa naman tayo ng ating palabok sauce. Inuna na natin sa paggisa ng atswete para talagang kumulay na agad. Mas mainam kung meron kayong atswete sa lihiya para hindi na kayo mag-isa. At pinalop na natin yung wangba, sibuyas, giniling, at yung ating hibe. Gigisa-gisayin lang natin hanggang maluto yung karne at ating itotos para talagang maangas mga boss. Follow up na agad ng tubig. Sinamahan na rin natin ng optional na palabok mix. No rims o wala, alright naman. Inuhusan na natin ng cornstarch and water mixture hanggang makuha natin yung naasam na lapot. Iyawn, alright na. At magpe-prepare na tayo ng ating pan-toppings na itlog para sa ating palabok para mga ating crispy lit yung kawali para sa ating sisig. Kita nyo naman, napaka-solid yan. Alright. At sa puntong to, ready to prepare na tayo para sa ating sisig. Naglagay lang tayo ng yuso. Follow up na natin yung atay ng nokma. Gigisayin lang natin hanggang maluto lahat. At saka natin ilalahok yung ating tinadtad na lechong kawali. Iyon, napaka-solid. Follow up na agad ng siling berde. Konting cooking show. Sinamahan na rin natin ng labuyo. Follow up ng sibuyas. Tansyameter ng toyo. Freshly grind na tapamin. Sinamahan pa natin ng togarashi powder. Talab na talab yan par. Pinatak-patakan ko na rin ng lime juice para may asim na. Ayos na, my day na. Dito sa ating sizzling plate. Pinaliguan na natin ang ating palabok sauce ko po. Kudag isang damukal na crispy sisig. At para may malasahan tayong sa ating fishy, gumamit ako ng bonito flakes dahil wala tayong tinapa. At inassemble na natin yung itlog at iba pa. Kita nyo naman mga ropa,